Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome again to my channel. Brother OG De Leon po. At ngayon ay nandito na naman tayo sa ating Bible reading or Bible study, no? Sa ating Bible reading na naman na mag-aaral na naman tayo ng salita ng Diyos, no? Lagi tayong excited na makarinig, makapagbasa ng mga salita ng Diyos, ano? Pero unahan ko lang muna ulit kayo kung sakali man may ingay ulit, pasensya na po kayo. Kasi nga po ay may gumagawa po sa kabilang bahay pero hindi nga po nito mahihinto ang ating paghahayag ng salita ng Diyos. Yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po mahihinto ng ingay sa kabilaan na po. At yun nga po sa mga ulitin ko lang, sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, paki-click na rin po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na videos ano po. So mag-umpisa na po tayo sa ating Bible study ngayong umagang ito. Ang ating babasahin po ulit ay ang Isaiah. Dito na po tayo sa chapter 12. Isaiah chapter 12, verse 1 to 5 po ang ating babasahin o pag-aaralan ngayong umagang ito. At mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, sa araw na iyon, ito po ay verse 1, sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon, at ako'y iyong inaliw. Verse 2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh, ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Verse 3 po, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan sa ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Manalangin po tayo. Magsiyoko po tayo. Lord, Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat pong muli kami sa umagang ito, Father God, dahil makakarinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Lord, salamat sa iyong mga salita, Lord, na aming mapapag-aralan na naman ngayong umaga. Sa iyong mga salita na magbibigay buhay na naman sa amin. Sa iyong mga salita na magpapatatag sa aming mga buhay, lalong-lalo na, Lord, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa amin. Nagbibigay ng kaalaman, karunungan, O God, at ng katagumpayan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawain ito, Father God. At nawa, Lord, ang iyong mga salita ay lagi naming maisapuso't isipan at maisabuhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, bigyan mo rin po ako, Lord, ng lakas ng loob at talino, Lord, sa aking paghahayag, pag-share ng iyong mga salita. Ng nawa, puro salita mo lamang ang ilabas ng aking bibig, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Magandang umaga po ulit, no? At ito po ulit, ang babasahin natin, Isaiah chapter 12, verse 1 hanggang 5. So dito po tayo sa verse 1. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ang aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Kung nagalit man ang ating Diyos sa atin noon,
Dahil sa tayo ay nagbabalik loob na sa Kanya, tayo nagsisisi na sa ating mga kasalanan. Tayo'y Kanyang aaliwin, paliligayahin niya tayo, pasasayahin niya tayo. Ibig sabihin, bubuhos niya ang Kanyang blessings sa atin. Ibubuhos niya ang Kanyang pagmamahal po sa ating lahat dahil tayo nagbabago. No? Dahil tayo nagsisikap na maging maayos na ang ating buhay, nakasakasama ang ating Diyos. Yun po. Kaya po, ang ating Diyos, tayong lahat ay Kanyang pagpapalain. Aaliwin po niya tayo. Yun po ang sabi dito. Pasisiyahin niya tayo. Magagalak tayo sa ating buhay ngayon dahil tayo lumalapit ng taus-puso sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Sabi pa dito, sa verse 2 na po, tunay ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. No? Dapat lamang talaga tayo magtiwala dahil siya ang ating Diyos. Pag nagtiwala tayo, pag binigay na natin ang ating mga suliranin sa Kanya, ang ating mga isipin, ating problema, ang sitwasyon natin, dapat hindi na tayo mag-alala dahil binigay na natin sa Diyos, dahil nagtitiwala na tayo sa ating Diyos at dapat hindi na po tayo matatakot. Wala na po tayo dapat alalahanin at iisipin. No? Basta magtuloy lang tayo ng maayos sa ating pamumuhay. Kung magtatrabaho man tayo, magtrabaho lang po tayo ng maayos. No? Na maayos po talaga yung wala tayong tinatapakan tao, wala tayong niloloko, wala tayong sinasaktan, wala tayong pinagsasalitaan ng hindi maganda. Ano po, hindi tayo nag-iisip ng maganda. Ano po, ibig sabihin na hindi tayo nag-iisip ng makakasira sa ating kapwa o sa ating buhay. Puro maganda lang ang ating iniisip. Ano po. Kaya hindi na tayo dapat mag-alala at matakot dahil Diyos na ang bahala. Dahil tayo nagpapatuloy, dahil tayo ay nagbabago, nagbabalik loob, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga, tunay ang Diyos ang aking kaligtasan at sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Hindi tayo matatakot dapat dahil sa atin na ang Diyos. No? Kahit matutulog tayo, wala na tayong dapat isipin. Ililigtas na tayo, gagabayan na tayo, protektado tayo ng ating Diyos. Amen po. Sabi pa po dito, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Ano po? Siya ang ating Panginoong Yahweh ang ating kapangyarihan. Powerful tayo dahil sa ating Diyos. No? Magagawa natin ang lahat. Magiging malakas tayo. Magtatagumpay tayo dahil sa ating Diyos. Kalakasan natin ang ating Diyos. No? Kaya dahil sa Kanya, tayo'y malakas. Ano po? Kaya tayo nagagawa natin ang lahat ng maayos. Kaya tayo nagtatagumpay. Kaya tayo malakas, malusog. Dahil po yan sa Diyos. Hindi po dahil sa sarili nating kalakasan. Kaya po tayo nagtatagumpay. Hindi po totoo yan. Dahil po yan sa Diyos. Dahil sa Diyos, kaya tayo ay maayos. Kaya tayo ay mabuti. Kaya tayo ay malakas. Kaya tayo ay tagumpay. Dahil sa ating Diyos. Ano po? Siya ang ating kapangyarihan, kalakasan, at tagapagligtas. Sabi po sa verse 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Malugod tayo, masaya tayo, sasalok tayo sa balon ng tubig. No? Iinumin natin ang makapangyarihan tubig na bigay sa atin ng Diyos upang tayo'y maligtas. Kaya po, yan po ang sabi dito sa verse 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. No? Sasalok tayo, iinom tayo sa balon ng ating Diyos. Kaya tayo ay maliligtas. No? Bibigyan niya tayo ng kaligtasan, poprotektahan niya tayo. Dahil tayo uminom ng kanyang tubig, ng kanyang makapangyarihan tubig, ng kanyang makapangyarihan protection, ating tinanggap sa ating buhay. No? Sinama natin ang ating Diyos sa ating buhay. Simula nung tayo makarinig na, makakilala ng gusto sa Diyos, makarinig ng kanyang mga salita, tayo totoong lumalapit sa Kanya. Tayo totoong nagtitiwala sa Kanya. Tinatanggap natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang protection. Kaya tayo ay malakas. Kaya tayo ay tagumpay. Mananagumpay po tayo eh. Alam niyo po yun. Dahil tayo ay lumalapit sa Diyos, dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos, umaasa lamang sa ating Diyos. Tayo ay tagumpay na. Nagtatagumpay po tayo palagi. Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tayo po ay tagumpay. Mananagumpay na po tayo.
I-claim na po natin yan. In Jesus' name, ano po, mananagumpay po tayo. Ulitin ko lang, verse 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Verse 4 po, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. I-share din natin yung ating naririnig, napapanood, nababasa. I-share po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa buong mundo. I-share po natin. Ayan po, di ba po, lagi naman tayong online. Ang business ngayon, marami ng online. Ano po, ang service ng mga simbahan, mga church, ano po, ang mga pastors, bishops, ano po, mga naglilingkod sa Diyos, online na rin po. Di ba po? Yung talagang yung ating pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, online na din po. Lagi pong online, no? Kasi po ay sa sitwasyon ng ating buhay ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, di ba po? Sabi nga ng Diyos, huwag tayong mag-alala. Kung siya ay ating pinagkakatiwalaan na, kung tayo totoong lumalapit sa Kanya, nagbabalik loob, no? Hindi na tayo dapat mag-alala. Dahan-dahan aayusin niya ng Diyos. Tayo'y magtatagumpay sa labang ito. Tandaan niyo po yan. Lagi niyo po yan isa puso't isipan, isa buhay po, na tayo'y magtatagumpay dahil sa Diyos. Dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. No? Binigyan niya tayo ng power. Tayo magtatagumpay. Mananagumpay po tayo. Sabihin niyo po sa mga kasamahan niyo dyan, kung may katabi man kayo, o kung sino man nandyan, sabihin niyo, mananagumpay ka. No? Amen. Amen. Mananagumpay po ako. Sabihin niyo sa sarili niyo. Yun nga po, no? Ulitin ko lang, verse 4, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Pasalamatan natin lagi ang Diyos. No? Sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katabi, pasalamatan mo ang Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat laging ganun, ano? Dahil tayo malakas. Dahil tayo may pagkain. Dahil tayo pinagtatagumpay niya. Maayos tayo. No? Dahil nasa sa atin ang ating Diyos. Pinoprotektahan niya tayo. Sabi pa po dito sa verse 4, paalam, sabing ganyan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan at kanyang pangalan. Kagaya nga po ng sabi ko, online na po ang lahat. I-share natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Yung ginawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. I-share natin sa ibang tao. Ihayag natin. I-online natin. I-share natin. Ano po? Pag may katanungan sila, PM. Sabi ganyan. PM is the key. Sabi pa po ng mga ganyan. Pero bawal na po yun sa mga nagbi-business online. Ano? Kailangan po daw sabihin nyo na raw po yung presyo talaga. Kumbaga tayo rin, sabihin na po natin yung sinasabi ng Diyos. Diretso na po. Direkta na. Sabihin natin. Habang kung nagbibideo man tayo direkta, kung words by words po yan o ipopost po natin yan, ihayag natin ang salita ng Diyos. Pero yun nga, kung may dagdag katanungan sila, pwede naman sila mag-PM sa atin, ano po. Pwede po kayo mag-PM o magtanong o mag-comment, ano po, sa ating sa aking Bible, ibig sabihin sa aking YouTube channel, ano po. At dyan din sa ating online na ginagawa, ihayag po natin, sabihin din natin na kung may dagdag katanungan at ipanalangin natin sa Diyos na masagot natin iyon ng maayos. Online na po ang lahat, i-online natin ang salita ng Diyos habang tayo nagninegosyo rin, ano po, habang tayo nakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, online, ano po, ihayag din natin, i-share din natin yung ating mga nalalaman, ating natutunan, ating napag-aralang salita ng ating Diyos. Ano po? Sabi pa po dito, ihayag natin ang pangalan ng Diyos. Yung kadakilaan ng pangalan ng ating Diyos. Purihin natin ang pangalan ng Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Ihayag natin ang ating Diyos, ang kanyang pangalan. Itaas natin. No? Pinupuri ka namin, O Lord. Sinasamba ka namin. Dinadakila ka namin, O Lord. Online din natin yan sabihin. Dahil ating Diyos yan. Ating makapangyarihan Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. At ang lahat ng meron tayo noon hanggang ngayon, galing sa Kanya. Kung bakit hanggang ngayon malakas tayo at tagumpay dahil sa Diyos. I-online natin yan. Ano po? At ito naman po, verse 5, lastly po, umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat
kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Tunay na kahanga-hanga ang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay ngayon at noon at sa mga susunod pang araw. Ano po? Kahanga-hanga ang kanyang mga gagawin sa atin. Kagaya po ako, ngayon nagsishare na po ako. Dati po talaga nung nag-uumpisa ako, talagang kahit nag-aaral pa lang ako sa Wisdom Church noon, yung mga pinag-aaralan namin pagkatapos ng service, mayroon kaming pag-aaral na ginagawa. Ano po, ay hiyang-hiya po ako roon na sumagot o tumayo, ano po, kahit yung manalangin nga po kinakabahan pa ako. Yung mga pre-encounter, yung mga ganyan po na pinag-aralan namin, Soul 1, mga ganyan po na pinag-aaralan ngayon. Napakarami na pong pinag-aaralan ngayon, nadagdagan na po sa tulong ng Diyos. Salamat sa Diyos, nadagdagan na ang mga pinag-aaralan ngayon ng mga Kristiyano. Ano po, yun nga po ay nahihiya ako na tumayo ni manalangin, pero dapat hindi natin yun ikinahihiya dahil tayo nananalangin, dahil kinakausap natin ng Diyos. Dapat malakas ang ating loob, dapat ipakita natin sa mga tao na tayo ay pinatatag, binago ng Diyos, pinalakas ang loob, nilinis ng ating Diyos. Excuse me po. Yun po ang dapat hindi tayo mahiya, dapat ihayag natin, ipakita natin sa mga tao na tunay na tayo'y binago ng ating Diyos. Amen po. Sabi pa po dito, yun nga po, ulitin ko lang sa 5, umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, mag-share po tayo. No? Nawa nga po ay hindi lang tayo makanood nito, kundi iba pang mga tao. Kahit na ang mga Pilipino nasa ibang bansa man, nawa mapanood nila ang ating sharing, ating Bible study. Hindi lang po yun sa akin, marami pong naghahayag diyan, nagsiserve ng totoo sa Diyos, yung mga totoong binago ng Diyos, yung mga totoong binigyan ng power ng Diyos na maghayag ng salita, binigyan ng lakas ng loob, talino at sipag, binigyan ng Diyos para maghayag. Marami po diyan. Sana lagi niyo po rin na i-share ang ating napapag-aralan sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga tao. Di ba po, napaka-simple lang naman po na i-share sa ibang tao. Di ba, pipindot ka lang naman para ma-share, pero napakalaking tulong nun sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, yung pagbabago na idudulot ng salita ng Diyos, yung pagpapala, yung kaligtasan, na ibibigay ng salita ng Diyos. Yun po ang napakahalaga sa atin, yung kaligtasan, pagpapala ng Diyos, yung paglukob ng Diyos ng proteksyon, na ibinibigay ng Diyos, yung kaligtasan po. Yun po ang pinakamahalaga na ibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Na i-share natin yung salita ng Diyos, sila rin ay naliligtas. Sila rin ay nababago ng Diyos. Sila rin ay pinagpapala ng ating Diyos dahil ang salita ng Diyos ay pagpapala, karunungan, kaligtasan po ang dulot ng salita ng Diyos sa atin. Sa atin lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa mga nakakarinig, kundi doon sa mga masyashare natin tao, sila rin ay maliligtas. Tungkol po doon sa kaligtasan, may mga babasahin lang po ako dito. Dito po sa Matthew, ito po, Matthew 22, chapter 22 po, verse 37. Matthew 22 verse 37. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito po, para magkaroon tayo ng kaligtasan, Kailangan po natin ito sa ating buhay. Kailangan po natin itong gawin. Isa buhay, Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kailangan po yan. Sabihin niyo po yan sa ating mga mahal sa buhay. Matthew
Ano po? Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sabi sa 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ano po? Yan po ang sabi sa 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39 po, verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili upang magkaroon ka ng kaligtasan. Ano po? Yan po ang mahalagang gawin natin mga tao, mga Kristiyano. Ano po? Tayong lahat na tao dapat natin itong gawin. Ulitin ko lang, sumagot si Jesus, ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita nito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38 po. Ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag-ibig na buong puso at kaluluwa. Yun po ang kailangan natin ibigay sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kung gaano daw natin kamahal ang ating sarili, ganon din natin mahalin ang ating kapwa. Amen po. Salamat sa Diyos. At lastly po, dito naman sa ito madalas ko po itong i-quote, ano po, itong Romans 6:23. Siguro po ang dami na rin nakakaalam niyan, ano po. Romans 6:23. Sabi po dito, basahin ko po muna yung 22 ng Romans. Sabi po dito, ngunit ngayon pinalaya ka na mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Ano po yung yun nga po yung pagtanggap natin ng buong puso't kaluluwa, yung pagmamahal natin sa ating Diyos na buhay, na buong puso at kaluluwa at sa ating kapwa. Ano po? Ito po yung sinasabi. Ito po ang sagot doon kapag ginawa po natin yun. Isinabuhay po natin yung salitang yun na ibigin natin ang buong kaluluwa, buong pagkatao ang ating Diyos, buong isip, ano po, at mahalin din natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito po yun, ang magiging bunga. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Dahil nga po lumalapit na tayo sa ating Diyos, nagbabago tayo, nagbabalik loob, nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Nagbabago na po tayo. Ito po ay ang ibubunga ng ating paglapit at pagbabago, no? Yung pagbabalik loob sa ating Diyos. Magkakaroon po tayo ng buhay na banal at ng buhay na walang hanggan. Iiwas na po tayo sa ating kasalanan. Ano po? Hindi na po tayo magkakamaling muli. Hindi na tayo mag-iisip ng masama, magsasalita ng masama. Hindi na po puro galit ang ating nasa puso, kundi puro pag-ibig na lang sa ating Diyos at sa ating kapwa. 23 po. Ito po yung verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayan. Ulitin ko lang. Verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. No? Sinasabi po dito, Romans 6:23 po. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung tayo patuloy na magkakasala, kung tayo patuloy na magkakamali, mag-iisip ng masama, no? Kikilos ng masama. Kung patuloy tayong magkakasala, kamatayan po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit, ito po ang pinakamaganda. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ulitin ko lang. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung tayo tatanggapin natin ng ating Diyos na buhay.
No? Kung tayo tatanggapin natin ng ating Panginoong Kristo ng buong puso at kaluluwa, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay patatawarin ng ating Diyos. Ibibigay ng Diyos yung libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung tayo magbabalik loob ng taos puso at kaluluwa sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng libreng buhay na walang hanggan. No? Patatawarin tayo ng ating Diyos sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Ano po? Napakaganda po ulit ng ating nabasa ngayon. Kaya isa puso po natin yung ating napag-aralan ngayon, yung Romans 6:23 ano po. At yung ating napag-aralan sa Isaiah ano po. Na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Diyos. Libre po 'yun. Kung tayo magbabalik loob ng buong puso at kaluluwa. Kung iibigin natin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang ating Diyos. Ano po? Tatanggapin natin ang ating Panginoong Kristo ng buong puso at kaluluwa. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Salamat po muli sa umagang ito. At na-bless na naman po tayo. Sigurado po na-bless po kayo ano po, sa ating napag-aralan sa salita ng ating Diyos. No, balik-balikan niyo po itong ating napag-aralan. Kung gusto niyo po ay basahin niyo rin sa Biblia yung ating napag-aralan. Sa Isaiah po 12, ano po yung ating napag-aralan. Then yung Matthew 22:37 hanggang 39. And then yung Romans 6:23 po. Basahin niyo po yan. Yun po yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, no? Ng buong puso at kaluluwa. Maraming salamat sa Diyos sa ating napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Talagang nabuhay na naman ang ating mga puso at isipan at kaluluwa. Na-bless po tayo, nalinis tayo, nabago tayo ng ating Diyos. Ano po? Salamat sa ating Diyos. Salamat. Muli, samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Ihanda po natin ang ating puso at isipan. Linisin po natin ang ating isipan. Yung wala po tayong iniisip. No, dahil sabi yan ng Diyos. Huwag na tayo mag-alala. Dahil tutulungan niya tayo. Dahil tayo nagtiwala na sa Kanya. Ibinigay na natin ang laban na ito sa Kanya. Ang ating mga suliranin. Kaya tayo mamuhay na ng maayos. Magtrabaho ng maayos. Masaya at tapat. Siya na ang bahala sa lahat. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O Lord God, aming Panginoon sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umaga. Tunay nga na napakabuti mo, Lord, sa amin. Tunay nga na iyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako na hindi nagbabago. Pangako mong bigay sa amin lahat upang kami maging matatag, upang kami maging malakas, upang kami maging malinis, upang kami ay maging mananagumpay, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal, sa iyong kadakilaan, Lord. Pinupuri ka namin, O God. Salamat, Father God. Salamat. Tunay nga na binago mo na naman ang bawat isa sa amin, O God. Tunay nga na nilinis mo ang aming puso't isipan at aming kaluluwa, O God, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako na dadali namin habang kami nabubuhay. Kami magtitiwala sa iyo ng buong puso't kaluluwa. Iibigin ka namin ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, buong pagkatao. Ganon din ang aming kapwa. Sabi mo nga, Lord, utos mo nga sa amin na ibigin namin ang aming kapwa kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Father God, muli pinapanalangin namin ang aming Presidente Duterte, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Huwag mo pong pabayaan. Gabayan mo po. Lukubin mo ng iyong proteksyon. Aming Presidente, Lord, ingatan mo siya at pagtagumpayin kasama ng kanyang pamilya at mga mabubuting kasama sa pamahalaan, O God. Iligtas mo po sila. Bigyan mo rin sila ng buhay na walang hanggan, O God. Ganon din ang aming mga mayors sa buong Pilipinas, O God. Sa Manila man yan, sa Davao, sa Laguna, O God, dito sa Santa Rosa, Father God. Lahat ng mayors sa buong mundo, Father God, ingatan mo sila. Lalo-lalo na yung mga mayors na totoong naglilingkod sa iyo, totoong tapat, totoong may takot sa iyo, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa pamahalaan. Ingatan mo rin sila, Lord. Proteksyonan, gabayan at pagtagumpayin din, Lord. Pati na ang mga scientist, doktor, nurse na totoong naglilingkod at may takot sa iyo, Lord. Mga pulis, sundalo, barangay captain, tanod, Father God, frontliner, O God.
mga tumutulong na totoo sa kapwa, O God, dahil sila'y totoong binago mo, inayos mo ang buhay. Lord, proteksyonan mo po ang lahat ng taong iyan. Lahat po kami, Lord, mga taong totoong naglilingkod sa iyo, mga pastors, Father God, mga bishop, O God, mga taong naglilingkod ng totoo at tapat sa iyo, na may takot sa iyo, na nagtitiwala sa iyo, O God. I-bless mo po kami lahat, Lord. Lukubin ang iyong makapangyarihang proteksyon. Ingatan, O God, sa lahat ng anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, O God, virus, Lord, at sa gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo po ang lahat ng tao, O God. Sa aming mga tahanan, O God, pabantayan mo kami sa iyong mga libu-libong anghel, O God. Aming mga tahanan, lugar, buong Pilipinas, buong mundo, Father God. Iligtas mo po kami sa kasalanan at sa gawa ng kaaway, O God. Muli, Lord, kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. Pero narito po kami ngayon, Lord, lumalapit sa iyo ng buong puso at kaluluwa, nagbabalik loob, O God, at nagsisisi sa aming mga kasalanan, O God. Salamat sa iyong pagtanggap muli sa amin lahat, O God. Salamat, Lord, sa iyong pagtanggap sa bawat tao na totoong nagbabago, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga ang pag-ibig mo sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat for all the blessings na ipinagkakaloob mo sa amin. Pagkain, pera, magagandang bagay, Lord. Salamat, Lord. Salamat dahil patuloy kami nga may nakakain. Patuloy kami may perang pambili ng mga gusto namin, Lord. Salamat, Lord. Dahil yan ay galing sa inyo. Dahil yan ay bigay nyo sa amin, Lord. Galing sa inyo lahat, Lord. Lahat ng bagay. Pati kalakasan namin, Lord. Katagumpayan namin ay galing sa iyo. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat, 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 Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, kami nagtitiwala sa iyo. We claim it, Father God, na kami tagumpay na sa labang ito. Ang aming presidente, ang aming mayora, ang lahat ng tao, Lord, ang lahat ng taong lumalaban, nakasama ka, kami tagumpay na, kami mananagumpay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, please always bless us all and guide us all, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay sumigaw ng Amen, and Amen, and Amen. Whew. Amen po. Amen. Salamat po muli sa inyo sa pagsama nyo sa ating Bible reading. Salamat po talaga sa inyo sa patuloy nyong panonood sa ating Bible study. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. At God bless po sa bawat isa. Salamat po muli. See you po ulit sa susunod kong video. God bless po. Salamat po.